Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dito, sa nakikita nating ito, lalong wala ng pag-asa sa ICC. Itong mga ginagawang ito ni Kaufman, itong ginagawang ito ng mga DDS, itong ginagawang ito nila Panelo doon, itong ginagawang ito ng mga Pilipinos doon na nagrarally, wala na. Lalong wala ng tsansa ito, mga kabunyog, mga kababayan. Imaginein mo naman, sabihin mo na yung ICC prosecutor ay sinuhulan. Anong magiging reaksyon ng ICC dyan? Siyempre sasabihin ng ICC dyan, huwag nyo nga kaming akusahan na ginastusan kami ng Pilipinas sa pagpunta dyan. May pera kami. Marami kaming pondo. Huwag nyo kaming aakusahan na ang gastos namin pagpunta dyan ay ginastusan ng Pilipinas o nila Trillanes. Hindi totoo yan. Sa tingin nyo, yung mga judges ng pre-trial chamber, kanino magsisimpatya? Ay siyempre magsisimpatya yun sa prosecutor. Tapos ngayon makikita nila ang mga reactions ng mga DDS sa Pilipinas. Grabe. Pinagmumura ang ICC. Tapos ganito, hinihiling nila na si Duterte i-grant yung interim release. Uulitin pa daw ni Kaufman yun eh. Hihilingin pa daw ng interim release. Paano kapag bibigyan sa interim release mo, hindi mo nga kinikilala ang ICC? Ayaw ngang umaten. Diba? Sa confirmation of charges hearing, winave ni Duterte ang kanyang right na mag-appear. Ang rason niya, hindi ko kinikilala ang ICC, sabi niya. Hindi mo pala kinikilala ang ICC, tapos maghihiling ka na bigyan ka ng interim release? Ay paano pag ni-release ka, di hindi ka nababalik? Bakit hindi ka nababalik? Hindi mo nga kinikilala ang ICC. Diba? Kaya, alam nyo, ewan ko, bakit hindi ba naiisip yan ng mga DDS yung pinagagawa nila? Binabastos nila ang ICC hanggang ngayon. Inaakusahan nila ng kung ano-ano. Sinuhulan daw ang mga prosecutors ng ICC. Tapos ngayon, hihilingin na naman nila interim release. Samantalang hindi nga nila nire-respeto ang ICC. Hindi nga kinikilala ni Duterte ang ICC, ang jurisdiction. Bakit ka papalayain? Hindi ka marunong magrespeto sa ICC tapos papalayain ka? Parang ano yan Hindi ko na talaga maintindihan ang depensa. Ano bang strategy talaga ng mga DDS na to? Ganoon ba? Kahit si Kaufman hindi mo maano Anong klase yan? Tapos si Kaufman hindi naman sinasagot yung tambak na ebidensya. Wala siyang sagot. Ang sabi niya lang, politically motivated ito. Kasi si Marcos ang nagdiskarte ng lahat ng ito. Ano naman pakialam ng ICC doon? Buti nga sinurrender ng Pilipinas. Kasi kung hindi sinurrender ng Pilipinas, hindi naman makakarating dito yan sa ICC si Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, paano mo ngayon aanuhin yan? Paano? Hindi ko na talaga maintindihan. Anong klase ng depensa mayroon sila? Parang ang gulo-gulo na eh. Unang-una, hindi mo naman sinasagot yung mga ebidensya. Tapos ang gagamitin mo na ebidensya ay na-argumento, politically motivated yan. Babastusin mo ang ICC. Sasabihin mo na tumanggap ng suhol o bribe ang mga prosecutors ng ICC. Tapos, minura pa ni Duterte ang ICC. Pinakita pa yung mga videos. Tapos ngayon, hindi pa kinikilala ni Duterte yung jurisdiction ng ICC. Kaya nga ayaw niyang umaten. Di ba? Ngayon, ano nang mangyari? Wala na. Sa tingin ko sa lahat ng ito, papunta ito sa tiyak na pagkatalo. Kaya pala ayaw ni Kaufman na lumaban eh. Ang gusto talaga ni Kaufman, interim release. Tapos nung unfit to stand trial. Tapos ngayon na naman, ang pakulo na naman, bias ang prosecution kasi tumanggap ng suhol. Wala na. Wala na mga kabunyo. Talo na ito. Kung ang argumento ni Kaufman ay yung argumento ng mga DDS, wala na yan. Wala na.
Dapat sana talagang ginalingan ni Kaufman ang pagtatanggol kay Duterte. Dapat yung mga ebidensya laban kay Duterte talagang sinira niya, kinounter niya. Lumalabas dito, hindi niya naman kina-counter eh. Ang sinasabi niya na lang, politically motivated. Ang sinasabi niya na lang, bias ang mga prosecutors. Ibig sabihin, hindi mo i-destroy yung mga ebidensya na present ng prosecution. Anong klase? Anong klase yan? Sa bagay, ang importante kay Kaufman, matuwa ang mga Duterte sa kanya. Ang importante kay Kaufman, matuwa ang mga DDS. Ano yun? Matalo man siya sa kaso na yan, ang importante, natuwa sa kanya ang mga... Kaya yung mga argumento ni Kaufman, parang hindi naka-address doon sa judges eh. Parang yung argumento niya, hindi naman para sa mga judges. Ang argumento ni Kaufman para sa mga DDS na nanonood sa Pilipinas, nagpapalakpakan. Parang gusto niya ma-impress yung mga DDS. Parang ang gusto niya ma-impress sila Panelo. Ang gusto niya ma-impress sila Sara Duterte. At totoo naman, sabi ni Panelo, ang galing. Ang galing ni Kaufman, believe kami. Sabi din ni Harry Roque, magaling. Magaling. Sabi naman ng mga DDS sa Pilipinas, magaling. Sabi ni Sara Duterte, magaling. Di lahat sila magaling. Magaling sa kanilang tingin. Ang problema doon sa mga judges ng ICC. Siguro, ano bang sagot mo doon sa mga ebidensya laban kay Duterte? Wala ka naman yatang sinagot eh. Ang sasabihin naman ni Kaufman, ang importante dyan, paldo ako. Ang importante dyan, ang dami kong pera. Pangalawa, hindi galit sa akin ang Duterte. Hindi galit sa akin sila Panelo. Hindi galit sa akin ang mga DDS supporters. Bilib na bilib pa nga sa akin. Kahit talo, paldo naman ako. Parang ganun yata. Ano to? Kumbaga, ang iniisip siguro ni Kaufman, wala naman talagang laban. Ano namang laban ko dyan? Matitindi ang mga ebidensya, matitindi ang mga testigo. Hindi naman umubra yung aking mga delaying tactics, natuloy pa rin. Ano na lang, ang importante, masaya yung mga DDS sa akin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.